Good afternoon, brothers and sisters. Yan, kumusta po tayong lahat? Right, Thursday group, kumusta po tayong lahat? I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Kitang-kita po sa ating lahat ang katagumpayan sa linggong ito. Amen po ba? Magkapatuloy po tayo. Babatiin po lahat natin ang mga nakatunghay sa FB Live, sa ating FB page at saka ating YouTube channel. Amen po ba? Amen. Yun, magpapatuloy po tayo. Meron po tayong isang baguhan, Brother Jeff. Yan. Tawagin po natin dito sa harapan upang tayo po ay i-welcome po siya, si Sister. Ayan. Akay po ni Sister Nori. Amen. Thank you very much, Sister. Ayan. Magsitayo po tayong lahat upang i-welcome po natin lahat, si Sister. Magsitayo po. Amen. Isang palakpak po para kay Sister. Amen. Thank you, Lord. Halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay mangaan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Ayun, thank you very much, Sister. Ngayon naman ipapaliwanag ni Sister Norly kung ano po yung iyong napuntahan. Sister, ipaliwanag ko po sa iyo kung ano po ang dinaluhan mo sa araw na ito. Pinagpalang hapon po sa iyo. We are happy to welcome you in this family of El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship ay isang Catholic charismatic renewal movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ng El is God at Shaddai is Almighty. At ang iba pa pong kahulugan nito ay the God who's more than enough or the God who's sufficient one. Ang El Shaddai is one of the 7 covenant name of God in the Bible. Amen po. At ang layunin po ng gawaing ito na ihayag po ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan, pag-ibig, nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ng mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan din ng kagalingan ang lahat ng bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak nating Panginoong Hesakristo. Amen po. Amen. Amen. Thank you, Sister. At ito naman po ang panyo na bibigay namin para alaala mo sa amin. Yan po ay panyo, itong kasangkapan, nakasulat po dyan, ang Salmo 91.
Yan po yung aming dinadasal ng lahat ng Prayer Partner International. Amen. At dinadasal po namin yan tuwing umaga, tanghali at gabi. At kahit ano pong oras na gusto niyo po yan, yan po ay para sa akin ay very proven na po yan. Kasi kapag dumadaan ka ng kalungkutan, yung magmuni-muni ka lang, basahin mo po yan at siguradong may enlighten ka po. Yan po ang madalas ko pong ginagawa. Lalo na pag yung may bakante bago ako magtrabaho. At talagang very powerful po talaga ang Psalms 91. Amen. Thank you po sa iyong pagdalo at tatanungin ka po namin ang kung anong pangalan mo at kung taga saan ka po sa ating bansang Pilipinas. Hello po. Ako po si Margie Magkayo, taga Bicol po ako. Amen. And thank you very much, sister. Ngayon po, pwede ka na pong umupo upang patuloy na makinig ng mabuting balita na ihahayag po mamaya. Ayan, magpapatuloy po tayo. Dadako po tayo sa sharing portion. Ayan, lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. At kanina may nagsabing magpapatotoo po siya. Amen. Ikaw na po, sister, ang mauna po dito sa harapan upang ipahayag ang mabuting nangyari sa iyong buhay. Para sa ganon ay gamitin din naming salamin sa araw-araw. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat lang po ako kay Yahweh El Shaddai dahil po ay safe po yung pamilya ko at ang bahay namin sa Bagyo kasi natamaan po talaga yung lugar namin. Isa po itong malaking pasasalamat ko dahil ligtas po ang aking buong pamilya. Yun lang po. Amen. Ayan. Yan, nakapaloob po dyan kung ang protection ng ating Yahweh El Shaddai. Manalig lang po tayo sa Kanya at siguradong pagpapalain na po niya tayo kasama na ang ating pamilya. Amen po ba? Ngayon naman, susunod po si sister po. Yan po. Palakpakan muna natin si sister. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, Lord. Good afternoon, Holy Spirit. Hindi ako handang makapagpatotoo, kaso lang sinabihan ako. Kaya ang ipatotoo ko po ay 2 buwan akong kasakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong nangyari nung paggising ko ay sobrang sakit ang ulo ko, ibang-iba. Sakit ang ulo ko, parang ang lakas, ang pitik ang ulo ko. Ngayon, tiniis ko ng 2 buwan. Pumapasok ako sa trabaho, sa sakit ng ulo ko. May isang araw na hindi ko nakaya, ay ginamit ni Lord ang assistant manager namin at sabi niya, anong nangyari ate? Ba't pinapakita ko na hindi sumakit ang ulo ko dahil busy ako sa pagtatrabaho. Ngayon, tumawag ng ambulance. At alam niyo naman sa ospital, hindi ka asikasuhin pag hindi emergency. Dinala ko sa Proton G at diretso ako sa brain scan kasi sabi ko 2 buwan na. Ay wala naman silang nakita na sakit ko at ininchekan ako ng pagpahinto na sakit ng ulo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil di ako nawala ng pag-asa, ako'y gumaling na. Kaya God is a good God. Kaya God, thank you Lord, thank you Holy Spirit, I love you. Thank you. Amen. Totoo nga, God is a very powerful, is a healing God. Amen po ba? Ayun naman po, meron po ba? Isa? Wala na. Si sister. Ipapatotoo ko lang. Praise God! Ang ipapatotoo ko lang yung about sa pamangkin ko dahil parating na siya. Salamat Lord at dininig mo yung aking panalangin. Yun lang. Thank you! Ayun, yan nga ba, di ba? Pag mananalangin talaga tayo ng buong puso yan, diringgin po niya kung ano talaga, bibigay po niya ang desire ng ating puso. Amen po ba? Ayun, wala na. Meron po bang oras? Sino pa po ang gusto? Sister Jumalda. Praise the Lord! Muli Lord! Maraming pong salamat. Ibinabalik ko sa iyong mataas na papurit pasasalamat because every day is a
Blessing! Yes, Lord. Muli maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng maraming pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ganon din po, Lord, sa aking inaanak. Maraming pong salamat, Lord, sa patuloy na pagpapala mo sa aking alaga na si Justin. Patuloy mo siyang gabayan, Lord, at gamitin mo po nawa siya, Panginoon. At loobin mo, Lord, na naway matutunan niya at unawain niya ang doktrina ng Katoliko, Panginoon. Sa iyo, Lord, itinataas ko lahat, lalong-lalo na po, Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, Lord, na hipuin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lalong-lalo na po, Lord, sa iyong mga attenders. Panginoon, itinataas namin sa iyo na nawa, Panginoon. Dumami pa po, Lord, ang iyong manggagawa sa ubasang ito. Lalong-lalo na po, Lord, sa araw ng Huwebes, Lord, kailangan namin ang maraming manggagawa mo. Amen and amen. Amen. Thank you, Sis Jumalda. Tayo na po lahat ay magsitayo upang patuloy po tayo ng makikinig ng mabuting balita na ihahayag ng ating elder disciple, Brother Boyet Palispis, sa pangungunahan ni Sister Genevieve at kasama ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At opening prayer, Sister Jumalda. Tayo na po tayong lahat. Ihanda na po natin ang ating sarili. Holy Spirit, take over into our heart. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, Yahweh El Shaddai, muli marami pong salamat sa panibagong pagkakataong ito na muli ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na buhay na siyang aming sinasamba. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli Ama, narito po kaming muli, patuloy po naming inaamin na wala po kaming magagawa kung kami po iwalay sa iyo. Kaya naman, Lord, ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At muli, Ama, narito po kami, hulingi po muli kami ng iyong pagpapala, na naway patuloy niyo pong pagpalain ang susunod mo pong gawain na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na iyong ipinadala po dito sa Hong Kong upang maghayag ng iyong magandang balita. Patuloy mo pong bigyan ng karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang kanyang mga ihahayag, Lord, ng iyong magandang balita. Loobin mo po ito, Panginoon, na ito ay magrima sa aming mga puso at isipan. Upang ito'y magiging gabay namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At Lord, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat po na may mga prayer requests. Hindi man pa po ito, Lord, na isulat. Ikaw ang Diyos na higit nakakaalam sa lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy namin, Lord, na ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na po, Lord, ang mga pusong nangihina dahil sa mga problemang hindi namin po inaasahan. Lord, sa iyo namin lahat ipinagkakatiwala na way patuloy niyong hipuin ang puso ng bawat isa, Lord, na magkaroon kami lagi ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ano man, Lord, ang sitwasyon, loobin mo, Lord, at hipuin mo ang bawat isa sa amin, Lord, na patuloy kaming magtitiwala sa iyo at lagi namin nawang panghahawakan ng iyong pangako, Panginoon, na kailanman ay hindi niyo po pababayaan ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang mga nakahandang awitin na amin po ngayong pagsalasuluhan sa araw na ito. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng iyong manggagawa. Pagpalain mo, Lord, ang 4 na sulok ng lugar na ito. Naway padalan mo po ito ng libo-libo mong anghel upang wala pong makagambala sa aming pakikinig at pakikiisa sa pakikinig na iyong magandang balita. Loobin mo po, Panginoon, ang buong maghapong ito, Panginoon, ay 100% ng katagumpayan, Lord, sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ba'y pinagpala? Amen. Ngayon mga kapatid, patuloy po tayong tumayo at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah.
Diyos na buhay. Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Yahweh El Shaddai. Ang lahat po'y handa na sumayaw. Amen. Kaya, mga workers, pwede po tayong pumunta dito sa harapan at ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Sumayaw ang lahat at mag-awitan para sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Ang lahat sumayaw. Di ba't may saya, di ba't may ganda, magpuri sa Diyos naman. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, langit
po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Dito po ay panahon ng limutin natin ang ating mga problema pag dito tayo sa loob ng simbahan at tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, patuloy po tayong tumayo. Damhin po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Ang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahal, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Diyos ng kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahal, katapatan mo'y walang hanggan. Ang
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Blessed be the name of Jesus. We thank you, Lord. We glorify the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Through the years you made it big, that the time of Christ was near. So the people could not see what Messiah ought to be. But your word would make them learn. They just could not understand. You must understand what was done through the cruelty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be God. Glory to God. Shalamakatalamandia. I will praise you till I die, El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po kahit kami po'y nagkakamali, nagkukulang, marami kami nagawang hindi tama. Ang iyong kamay ay lagi mong iniaabot sa amin o kami patawarin at bigyan ng pagkakataon. Sa hapon pong ito, minsan paalay po namin sa iyong aming puso, isip at kaluluwa. Ang aming buong pagkatao ay para sa iyo lamang. Dalangin namin, Panginoon, samahan po kami ng Espiritu Santo upang salita mo na aming papakinggan ay tumimo sa aming puso at aming maisabuhay ito, Panginoon. Lord, alalahanin po, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nasa Pilipinas, lalo po yung mga binagyo. Dalangin namin, Panginoon, na sila po'y maligtas at mai-provide, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Patuloy po namin pinagdarasal sa inyo ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Vilarde. Patuloy siyang bigyan ng kalakasan upang patuloy siyang maging daluyan ng iyong kapangyarihan. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy ka naming luluwalatin at pararangalan ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin si El Shaddai. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Purihin ng Diyos. Sa natin Ebanghelyo ng Panginoon sa Mark chapter 6, verses 7 to 13. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng 12. Sila'y binigyan niya ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay,
huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag din kayong magdadala ng pagkain, bag, o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang yun. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Mga magulang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Bago kayo maupo, taas mo muna sa Panginoon ng mga bagay na daladalan po ninyo. Tubig, langis, panyo, Biblia, larawan ng asawa kung mayroon, larawan ng mga marites sa kapitbahay. O, marites sa central, pag nakita-kita kay meron, pag nakita mo, picturean mo. Pag tinanong kanila, bakit mo ko pinipicturean? Bawal yan. Hindi, isasama kita sa dasal para magbagong buhay ka na. Di ba? Pagdasal natin sila. Of course, pagdasal natin yung ating mga kaibigan na naapektuhan ng bagyo sa Cebu. At dalangin natin na mag-provide nga ang Diyos. At alam naman natin, di naman nagpapabaya ang Panginoon. Tayo po'y magdasal. Mahal na Panginoon, buong puso, buong isip at buong kaluluwa, kaming nagtitiwala sa iyo. Na alam namin kahit minsan hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. Muli, dalangin namin, pagpalain po Panginoon ang mga bagay na itinatas ng aming mga kapatid. Loobin mo pong gamitin mo po ito, daluyan ng kapangyarihan. Ang tubig, langis, panyo, Biblia, baka nila mga handbags, ang kanilang mga wallet, Lord God, Lord, ang kanilang mga prayer request. Ngayon pa lamang, inaangkin namin, answered prayer na po sila, Panginoon. At Lord, alam namin, Panginoon, may mga bagay na personal sa aming hinihingi, Lord, angkinin namin na darating ang mga bagay na ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Come on. Thank God, I'm free. Pag-ibig mo'y wagas na. Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. At naman matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig ka na niyang salita, sasabihin mo, ibang-iba rin sa'yo. Happy and prosperous talaga. Thank God, I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Mga galon. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pag ay El Shaddai, sa kanya'y nagbigay. Ano? Sing-sing-ling-ling, mahabang buhay.
and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maragal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Hallelujah. Purihin, 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 purihin natin ang Diyos. Kumusta na ba yung mga taga-Thursday? Maupo na kayo. Maupo na ho kayo. Pwede na. Tapos na tayo, mag-exercise. Di upo naman. Grabe, ano? Halos di ko nakilala yung mga nandito. Mga bago-bago talaga yung mga faces nila. 12 years ago, nandito ako sa Hong Kong to celebrate the 25th anniversary ng gawain ni El Shaddai. Now, after 12 years, ngayon, ako'y JIC. Ano yung JIC? Just in case. Just in case wala pa talaga yung preacher, ako muna. Kasi may inihahanda pa, nai-apply na yung kanyang visa, pero andyan na, siguro, hinahalukay ng immigration yung tinitingnan ko anong itsura. Pareho lang naman ang itsura, wala pa rin buhok. Ano kayong pagkakaiba nun, ano? Now, mga kapatid, taas sa kami naniniwalang siya'y tinawag ng Panginoon. Wow, kaya naman tayo nandito dahil tinawag tayo ng Panginoon. At ang pagtugon na yan ay pinagpala ng Diyos. Maraming tao tumitingin. Naranasan mo tumingin sa salamin? Tumitingin ba kayo sa salamin? Lalo, mga babae kayo eh. Mga babae laging mahilig tumingin sa salamin. Ha? Pero, na-try nyo bang tanungin habang nakatingin kayo sa salamin, bakit ako? Di ba? Titingin mo, ba't ganito itsura ko? Bakit ganun? Dami na yung pwede maging kamukha, bakit ito? Di ba? Natanong mo ba sarili mo na, bakit ako nandito sa Hong Kong? Talaga bang dahilan ay para kumita lang? Ang dahilan ba talaga ng pagpunta mo sa Hong Kong ay para, para sa pamilya, para sa ekonomiya? Pero sa totoo lang, have you asked yourself, bakit ka nandito? Everything has a purpose. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, may dahilan. O ikaw, may dahilan ka, kaya ka nandito. Ang Diyos din may dahilan kung bakit ka dinala sa Hong Kong. Hindi lang pwede maglakad-lakad sa Central. Hindi ka tinawag ng Panginoon para sumakay ng tsubibo, paakit sa bundok. Di ba yung pictram nandyan lang eh. Di ba? Hindi ka naman punta rito para, of course, priority mo, ang iisipin mo, unang-una, para sa pamilya. Ginagawa ko ito. Pakanta-kanta ka pa, kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Tapos kakanta, inaalala mo habang tinignan mo larawan ng anak mo. Kung mawawala ka sa piling ko. Diba? But listen, kung may plano ka sa buhay mo, mas maganda ang plano ni El Shaddai. Meron akong classmate, high school, nang maaga siyang tinawag ng Panginoon. Nung nakausap ko yung nanay, sabi ko, kumusta naman kayo? Sabi niya sa akin, okay lang anak, ganun naman talaga ang buhay. Kung maganda ang plano ng Diyos, kung maganda ang plano natin sa ating pamilya, mas maganda ang plano ni El Shaddai sa atin. So, kung may plano ang Panginoon, ang alam ko, nakalimutan ko sinabi sa verse, wala sa plano ng Diyos na tayo'y magdusa. Ang plano niya, tayo ay mamuhay ng higit sa sapat. Mamuhay tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, hindi ka naman siguro laging tagahugas ng plato, taga-plancha, or kapag may alaga ka, may sakit, taga-buhat. Hindi ka naman laging ganun. Balang araw,
ikaw naman ang pinagsisilbihan. Pero sana, kung dumating araw na ikaw pinagsisilbihan, hindi ka naka-wheelchair. Di ba? Sino ba naman ang gustong pagsisilbihan ka ng mga anak mo, ng apo mo? Hindi. Gusto niya habang ikaw ay malakas pa, ini-enjoy mo ang buhay na binigay sa'yo ni Yahweh El Shaddai. Yun talaga ang maganda ron eh. Isipin mo, hindi ako wala sa plano ng Diyos na ako'y magkasakit. Ang plano ng Diyos, magkaroon ng malusog na pangangatawan. Sa Matthew 22 verse 14, ang sabi dito mga kapatid, pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. I don't worry kung kukunti lang umaattend. May ibang tao, ay, kukunti na lang kami. Kami na lang. Kaya tuloy, pag nakakatamad, sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng katabi ko. Lagi na lang ganun. Di naman dapat ganun. Sa mga anak ni El Shaddai, wala yung word na sawa. Ay, Santa Maria, ina ng Diyos, konti yung respan nila. Wala sa word natin yung sawa. Kasi ang paglilingkod sa Diyos is one to sawa. Hanggat ikaw ay humihinga, hanggat ikaw ay may buhay, kapatid, tuloy ang paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili na nais niyang tahakin sa buhay. May mga tao gusto niya habang buhay siyang nakaupo na lang sa gilid. Lilimos. May mga taong nagdesisyon, wala, dito lang ako sa Pilipinas. At kagaya niyo, nagdesisyon kayo na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ako naniniwala ako hindi ka magtatagal sa Hong Kong eh. Marami na rito. Dati, sabi nila, for good, pero bukas nandiyan na naman. Kaya wag ka magsasalita ng tapos. Huwag natin sasabihin, hindi na ako babalik sa Hong Kong. Marami na nagsabi niyan. Hindi ka nga bumalik sa Hong Kong, pero hindi ka nanatili sa Hong Kong. Umuwi ka sa Pilipinas at pumunta ka naman sa ibang bansa. Sinong gustong pumunta ng Israel? Taas ang kamay. Huwag kang magalala, wala nang gera, tapos na, pwede na kayong pumunta. Marami talaga ang inilalagay ng Diyos sa isang lugar dahil may purpose ang Panginoon. Hindi ko alam kung anong panawagan sa iyo ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong purpose ng Lord, pero itong sinisigurado ko sa iyo. May mga reasons ang Diyos bakit ka tinawag at pinili ng Panginoon. Why? Maraming inaniyahan ng Diyos upang maging bahagi ng mga lingkod niya at tahakin ang landas na itinuturo ng Panginoong Jesucristo, subalit iilan lang ang pinipili. Kagaya ito, kanina nakita nyo, nagsimba. Tinawag sila lahat eh. Pero ilan lang yung pinili na nag-commit. Maraming taong tinatawag na maglingkod sa Diyos, pero ilan lang ang nagdidesisyong maglingkod talaga sa Diyos. Sa Pilipinas, alam niyo ba, ang sentro ngayon ng pananampalataya sa Asia, hindi na Pilipinas? Noon, ang sentro ng Katolisismo, Pilipinas. Ngayon, hindi na. Noon, marami nagpapari sa Pilipinas. Ngayon, alam nyo, sa 500 na pumasok seminaryo, ang lumalabas, ilan na lang? 50. Ang tindi ng tukso. Tapos yung mga magulang pa natin, pag nagpaalam tayo, Nay, gusto ko magpare. Ang sasabihin ng nanay mo, ay anak, huwag ka magpare. Mag-artista ka. Ang ganda-ganda mong lalaki. Tapos may sister, Nay, gusto ko magmadre. Hala? Huwag kang magmamadre. Pumasok ka sa Pinoy Big Brother. Baka kumita ka pa. Walang nag-i-encourage na maglingkod sa Diyos. Kukunti lang talagang merong hangarin na maglingkod sa ating Panginoon. At ilan dyan talagang lumalabas pa. Pero kapatid, nasa loob ka man o nasa labas, ang mahalaga, tumutugon ka sa panawagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ang tunay na hinirang ng Diyos, ang tunay na kipag-isa kay Kristo ay hinirang ng Diyos upang humayo at ipahayag ang mabuting balita. Huwag mo sabihin, kinakailangan ko mag-preacher, kinakailangan magpare. Kapatid, kayong lahat ay mga missionaries. Amen. Amen.
Purbida. Amen. Kayong lahat tinawag na Panginoon. Amen. Di ba nakipag-isa ka kay Kristo? Sino naniniwala nasa Kanya si Kristo? Oh, yan, nasa inyo si Kristo. Dahil ikaw na nakipag-isa kay Kristo, kapatid, dadaling ka ng Diyos sa lugar kung minsan ayaw mo, pero may purpose ang Diyos para i-spread mo ang kabutihan ni El Shaddai. Para ipakilala mo si El Shaddai. Taas nga kami dito yung bago. Yung kanina yung bagong attend. Ayan. Taga saan ka, sister? Saan ka sa Bicol? Nabua? Naga? Naga? Oo. Iyo. Naintindihan ko, taga Bicol, mamaga ako. Hindi, tingnan mo, taga Bicol ka. Pag bumalik ka sa Pilipinas, diretso ka sa bahay, sa Bicol talaga. O dumadaan ka pa ng Maynila. May bahay ka sa Maynila. O ibig sabihin, kahit saan ka galing, kapag dinala ka ng Diyos sa lugar na ito, ang mission mo, hindi para magtrabaho. Ang mission natin ay para ipakilala sa mga tao na mayroon Diyos at ang Diyos na yan ay hindi nakalibing, ang Diyos nating sinasamba ay buhay na buhay at siya'y nag-iisip, pinaghahandaan ang lahat ng blessing para sa atin. Sino naniniwalang babalik si Kristo? Ang tanong, handa ba kayo sa pagbabalik ni Kristo? Amen. Pero pag dumating na, wag muna Lord, wag muna. Extend muna Lord. But you have to be ready. Balang araw talagang susunduin ka ng St. Peter ng St. Peter. Wala kang magagawa. But you must be ready. At tayo bilang tinawag at hinirang ng Diyos, lagi tayong handa. Alam mo, sa totoo lang, pag sa Maynila, iba ang lakad ng Maynila sa Hong Kong. Pansin niyo ba yon? Ang lakad ng Pilipino sa Hong Kong. Ang lakad ng Pilipino sa Hong Kong. Sa Pilipinas, ganito lakad. Sa Maynila. Pagdating sa Hong Kong, nagmamadali. Why in a rush? Time is gold. Pero talaga, itong panghawakan natin, kapag tayo tinawag ng Panginoon, meron siyang dahilan. Unang-una, para tayo'y pabanalin kay Kristo Jesus. God chose us to be holy. Mahirap maging banal, Brad. Sa totoo lang, hindi natin kaya maging banal. Sino ba naman? Sa ating sarili, hindi natin kaya maging banal. Magiging banal lang tayo kapag nusuma sa atin ang banal na Diyos, si Kristo Jesus na ating Panginoon. Di ba? Hanggat hindi sumasayo, hindi, mahirapan ka talaga. But sabi ng Panginoon, be holy for your heavenly Father is holy. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Panginoon ng desisyon, a choice, kung gusto mo magpakabanal. Thessalonians chapter 1 verse 4. Bago pa likhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa magitan ng ating pakipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Di ba may kanta tayo? Wala pang mga bundok. Hindi ka pa. Ano ba yung kasunod doon? Nakalimutan din Maestro Jeffrey eh. Di ba? May kanta nun, wala pa raw mga bundok, hinihanda ka na ng Panginoon. Or, wala ka pa sa plano ng nanay at tatay mo, alam na ng Diyos na magkikita-kita kayo dito sa St. Joseph. Kasama sa plano ng Diyos yun eh. Ang sabi rito mga kapatid, no? Bago palikain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya. Wow! Kung iisipin mo, ay ito ba'y tinatawag natin predestination? May topic kasi or may subject na predestination. Ibig sabihin, pinapanganak ka pa lang, alam mo na meron ka ng kaligtasan. But then, salvation is a choice. Eh kung ayaw mo, di wag. Kung gusto mo naman, sige, sumama ka. Now, binigyan tayo ng free will ng Diyos. Taas sa kamay may mga kaluluwa.
Alam mo yung ginagawa ng kaluluwa? Ang kaluluwa, yun yung desisyon mo. Yun yung iyong emosyon. Ang kaluluwa yung nagagalit, natatawa, nagsasaya. Yun ang kaluluwa. Kapag tayo nabuhay lang sa ating kaluluwa, puro tayo emosyon. Maramdamin, pusong mamon, damdaming chicharon. O, konting bagay lang ha, hindi na ako attend. Lagi na lang pinatatamaan ng preacher. Tapos ni-ignore ka pa ng kasama mo. Imbis na suportahan ka. Wapakels. Ano yung wapakels? Walang pakialam sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pero ang Diyos, mga kapatid, tandaan natin, itong kaluluwa mo, ikaw, may kaluluwa ka, kung totoo niya, mga kapatid, ikaw ay kaluluwa. Tingnan mo katabi mo. O yan, kaluluwa yan. Bakit? Buhay eh. May emosyon eh. Ang aso niyo bang alaga, may kaluluwa? Meron. Bakit? Masaya din siya, sumusulo. Di ba pag dumarating, pag nagagalit, nagagalit din, di ba? So, may damdamin, may soul. Ang problema lang sa mga hayop, wala sa kanila ang spirit. Ikaw, special ka. Bakit? Yung mga aso, walang pangunawa. By instinct lang yan. Ang tao, binigyan ng spirito para maunawaan ang ating ginagawa. Ang spiritong sumasayo, ang nagtuturo sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Eh ang aso, kinakailangan pang i-train. Kaya lang kumisa ng tao, kung kumilos, parang hato lang. Dito, bihira mo makita sa Hong Kong yung lalaki kung saan-saan lang. Maynila, maraming ganun. Kung kumilos, parang ano. Yung kumisi, may mga babae rin. Kung kumilos, parang pusa, parang tigre. Konting bagay lang, parang tigre. Because of our emotions. But God wants us to be holy, kagaya niya, ayon sa kanyang wangis. Tinawag ka ng Panginoon, tinawag tayo para tayo maging banal. Ikalawa, tinawag tayo para maging anak ng Diyos. May sinabi bang pamangkin? Walang binabanggit na pamangkin ka ng Diyos. Anak ng Diyos. Tinawag tayo para maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayong lahat ay magkakapatid. Ang tawag niyo sa akin, brother. Di ba? Kaya lang, may nagulat ako nina, may tumawag sa akin, tatay. Tinawag akong tatay. Kinabahan tuloy ako, kararating ko lang. But we're all brothers and sisters. Di ba? Pag nagtawag ka na, brother, sister, nakakatakot siya pag tinawag ang tatay, baka mamaya. Ayon sa Ephesians chapter 1, verse 5, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Kung anak ka, pababayaan ka ba? Kayo nga, umaalis kayo para sa aking mga anak. Para dumating ang panahon, kapag sila naman ay naging profesional, nakatapos sa pag-aaral, nagsunog ng kilay, pati ulo na damay. Pag naging profesional na yan, maaalala ka, naku, laking hinirap ng nanay ko. Ilang taon siyang laging nandun sa Hong Kong. May daladalang kariton. Namamalengke palagi. Tapos kung hindi pa maganda yung masarap ang ulam, masisigawan pa. Hisigawan ka pa. Tiis. Kuminsan nga, may nabalitaan ako, natutulog sa ibabaw ng washing machine. Oh, may ganun. Tapos, bibigyan ng trabaho. Wala namang binibigay na sweldo. Ang iniisip mo, para sa mga anak ba yun, ba't wala akong kinikita? So, magagawa ka ng paraan. Nung last time na nandito ako, may dumating sa opisina, sa flat. May ilan ba ang flatters nun? 5. May dumating, kumatok. Tatago, nanginginig. Brad, dito muna ako. Bakit? Tumakas ako. Ha? Tumakas ka? Ba't ka tumakas? May higpit yung employer ko. Anong gagawin natin? Tinanong ko sa mga flatters. Anong gagawin? Brad, iano natin sa pulis. Ha? Di lalong nagka-problema kapag sabi naman ng sister, Brad, magkaka-problema tayo sa pulis kapag naabutan yan dito.
Sabi ko, di anong gagawin natin dyan? Saan mo patutulugin yan? Sabutin lang, si Sir malakas ang loob. Brad, ganito lang gagawin natin. Ako ay bababa, sasamahan ko siya sa isang lugar kung saan siya mapoprotektahan. Buti naman yung yung ating kapatid doon. Sabi ko, oo nga, no, pag dito naabutan ng pulisyan ako, lahat tayo rito, baka pati madamay ako. Imbis nag-preach ako, nasa kulungan ako. Tingin-tingin pa lang, parang isisilya elektrika na. Pero bilang mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo nangangamba dahil anak tayo, hindi tayo pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Anak ka ng Diyos eh. Dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon, itinuring tayong anak, hindi ampon, anak. Hindi pamangkin, anak. Dahil ang mga anak, may mamanahin kay Yahweh El Shaddai pagdating ng panahon. Pangatlo, kaya tayo tinawag ng Panginoon para tayo tubusin at patawarin. Kasi noong una, mga rebelde tayo. Di ba noong una, dumating tayo rito, di ba naman natin alam na may gawain ni El Shaddai dito, St. Joseph. Doon lagi tayo saan ba yun? Sa Central, palakad-lakad. Pag may ay, Pilipino ka? Pilipino rin ko. Tara, dito lang tayo, sama-sama. Ikaw, pekwa. Ano ba nangyari kay Claudine Barreto? Sus Mariosep, artista na pinag-usapan. Puro na. Pero pagdating doon, wala lang. Pagod. Tapos, lasing pa. Pupunta-punta doon sa ibang lugar na, dyan sa may sa may Wanchay. Naku, ang daming lugar dyan. Nadaanan ko lang. Kayo talaga. Lahat tayo makasalanan eh. Sa totoo lang, walang maliligtas kapag dumating si Kristo ngayon. Walang maliligtas. Bakit? Lahat tayo makasalanan. Subalit, kapatid, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, ayon sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating makasalanan. Ganon kadakila ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos na buhay. Wow! Yung mga pagsisinungaling mo sa pamilya mo, yung dumating ka rito, ganda-ganda ng buhay ko. Pa-picture-picture ka pa, kung todo. Shh. Shh. Lakas na, hindi nung unang panahon, kasi hindi pa uso yung camera, ganyan. Ano lang yung mga, Kodak. Yung mga dirolyo. Naabot nyo ba yon? Ang tatandaan nyo na talaga. Hindi, Kodak yun, di ba? Tsaka, kanya-kanyang yan. Pero papadala sa abot, wow, ang gaganda ng lugar na pinupuntahan ni ate. Pero hindi mo naman nakikita kung anong ginagawa niya sa kusina. Pinapikita yung magaganda. Maganda yung magandang experience nila, pero yung talagang hirap, hindi pinapakita. Kasi ayaw nilang mag-alala sila. Di ba? Pero ito naman, mga kapatid, sa atin bilang mga anak ni El Shaddai, kung tayo may nagkasala, handa ang Panginoon tayo ipatawarin. Lumilingon pa lang ako. Kasi nga, sino ba ritong hindi nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali. So kinakailan araw-araw tayo humingi. Kaya nga tayo nagsisimba eh. Di ba? Kaya tayo nagsisimba para humingi tayo ng tawad sa Diyos. At kapag tinanggap natin si Kristo sa Eucharistia, pinapaging banal tayo ng katawan at dugo ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At nagkakaroon tayo ng katubusan sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya pag lumakad ka ngayon, hindi pwedeng sabihin, hindi, ligtas na ako. Hindi mo pwedeng ganun. Pag yayabang mo na, ligtas na ako. I'm untouchable. Hindi. Tandaan mo, bilang anak ng Diyos, dapat kung ikay pinatawad ng Panginoon, mas ipakita mo yung pangangailangan mo sa Diyos. Amen. Kasi pag dumating ang panahon, wala na, pinatawad na ako, hindi na ako magkakasala. Hindi pwede yun. Dahil ang tao ay mahina. Mahina tayo. Yung may kanta, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Di ba sa totoo lang? Lagi mo ba naalala yung mga ginagawa mo?
Ako nga kanina, kakalimutan ko, may iniinom pala akong gamot. Nagugulat na lang ako. Ang tao makakalimutin. Minsan nakakalimutan mo, ay naku, Thursday pala ngayon. May prayer meeting pala, tanghali na. Hindi ka pa handa. Ay, out ko nga pala ngayon. Pupunta ka sa ibang lugar. Imbis na pumunta ka na simbahan at magsimba, nakalimutan ng Diyos. Kapatid, hindi natin kaya kapag tayo'y hiwalay sa Diyos. Kailangan natin ang tulong ng ating dakilang El Shaddai upang mapanatili natin ang kabanalan na binibigay ng ating Panginoon. Parang ano yan eh, parang maintenance yan eh. Ilan sa inyo hindi na nagme-maintenance? Siguro lalakas ng loob. Wala akong sakit, wala akong... But you have these vitamins. Dapat may vitamins kayo para i-maintain yung lakas nyo. Wala man kayong maintenance, but you need to take vitamins para i-maintain yung strength nyo. Tayo, ang maintenance natin ay ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan spiritually upang dumating man ang pagsubok, sabi ni Brother Meding, ang kalmado, laging panalo. Kasi na-maintain mo. Like, Lord, Amen. Hindi pag nadulas, pag nadulas, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi namumulaklak yung iyong bibig na kung ano-anong sinasabi. Amen. Now, sinusugo tayo ng Diyos, hindi para lang ligtas, hindi para paging banal. Sinusugo tayo ng Panginoon dahil meron tayong misyon. Hindi naman pwede tayong padala na bahala ka na dyan. May mga tao kasi, nakakita na ba kayo ng tupa? Tupa? Sa Israel maraming tupa. Kapag yung shepherd niyan, dinadala lang sa kabila at tumitingin from a distance. Pero ang Diyos hindi. Dinadala ka sa isang lugar at sinasamahan ka. Binabantayan ka. Kaya kahit saan ka magpunta, sister, hindi ka makapagtatago sa paningin ng Diyos. Parang ganito lang yan eh. Ang daming camera eh. Hindi ka makapag-deny. Sabi ko nga, paano? Noon naman kasi walang kamerang ganito eh. No? Kaya ngayon, pag may camera, kinakailangan ganyan ka na lang. Mga kapatid, buhay ang Diyos. You have to say it with life kasi buhay ang Diyos. Amen. Ngayon, dahil tinawag ka, may ginawa sa iyo ang Diyos na hindi mo alam. Una, binigyan ka ng kapangyarihan. You have the power. Meron kang kapangyarihan. Ang sabi sa Matthew chapter 10 verse 1, tinipon ni Jesus ang 12 ang alagad at binigyan ng kapangyarihan, magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. John 20 verse 22, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabing, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Wow! The moment tinanggap mo si Jesus, na bautismohan ka in the Holy Spirit, ang Spiritong yan na nagbibigay sa iyo ng kalakasan upang dumating man ang anumang gawa ng dyablo, hindi puro ka sangga. Puro tayo sangga. May panahon na dapat ikaw naman ang sumuntok. Hindi pwedeng, tago na tayo, may demonyo. Hindi. Dahil sumasa yung kapangyarihan ng Espiritu, pag nakakita, ay, may demonyo. Dito tayo dumaan sa kabila. Hindi. Kapag nasa yung Holy Spirit, uy, demonyo! Diyan! Dadaan ako. Nung ako'y na-assign sa Biliran, sinong Bisaya dito? Sa Biliran, sa may Tacloban, Biliran Island, Biliran Province. Simula ng prayer meeting noon, gabi, hapon. Ngayon, pagdating ng hapon, tapos ng prayer meeting, kakain na ng dinner sa bahay ng coordinator. Ang pinakakwarto ng preacher, nandoon, sa Pilapil. Alam mo yung Pilapil? Sa Palayan. Ang tulugan ko noon, laging may lambat kasi malamok. Tapos katabi ng tapos may fish pan doon, nangawil ko. Kawil ko, pinakaalmusal ko na yon. Piprito, kaya Ngayon, pagkatapos ng gabi dinner, sabi ng coordinator, Brad Boyet, huwag kang iihi kung saan-saan, ha? Baka manuno ka. Ha?
Pagkatapos sa bahay, lalakad ako. Doon sa gitna ng pilapilan. Nandun yung kubo. Kung saan ako matutulog, ako lang mag-isa. Walang ilaw, walang kuryente. Kulman ang daladala ko. Ako pa naman, pag nininervyos ako, naiihi ako. Hindi, gabida, lakad ako. Habang naglalakad ako, minarinig ako, sabi ko siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Nako, ninervyos ako. Mangingihi-ngihingin ako. Iihi. Hanap ako ng lugar sa akin, pwedeng umihi. Madilim eh. Hawak ko lang kulman. Binaba ko yung kulman. Sabi ko, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Sumigaw ako, mga maligno! Tabi, iihi ang anak ng Diyos. Kung tamaan sila, dinasunog sila. Walang takot. Bakit? Kasama mo si Kristo. Amen. Pag pupunta ka sa ibang lugar, ibang bansa, wala kang pangamba. Bakit? Kasama si... Ako nga, nung dumating ako rito, kala ko anong tatanungin pa sa akin eh. Sa Philippine Immigration, nagtanong, anong ginawa mo last time na pumunta ka ng Hong Kong? Sabi ko, missionary work. Sa El Shaddai ako. Piningnan ako. Oo, naniniwala naman ako. Pagdating sa Hong Kong, ang haba ng pila. Yung pala sa Hong Kong, hindi kami binibigyan ng card, wala ka nang pinipilapan. Dire-diretso. Nako, ito na. Pagdating sa babae, tiningnan lang ako. Mahaba pangalan. Nahirapan siguro yung Chinese sa akin. Habang pangalan mo, Anacleto, Violante, Echaluse, Balisbis Jr. Sus, Mariosep. Litong-lito siya. Sa haba siguro, wag na natin tanungin. Ang haba, baka kung ano pa yung sagot, mahaba. Wala nang tanong-tanong. Pasok ako sa Hong Kong. Panatag ang kalooban mo dahil alam mong hindi ka pababayan at mayroon kang kapangyarihan. Isipin mo lagi, papasok ako. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 14 says, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ng lubos ang kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kalwalhatian. Kapatid, pag pinangakuan ka ng Diyos, ipufulfill niya yung pangako niya sa iyo. Amen. Pinangakuan ka ng Lord ng blessing, panghawakan mo yung blessing na yun. Pinangakuan ka na magaling ka na, lumakad ka ng magaling. Ako nga, kapag sabi ko, Lord, bigyan mo ng sasakyan, ha? Lagi ako naglalakad, eh. Kahit di pa dumarating, nagpa-practice na ako. Kahit sa kwarto ko, diyan sa tinhaw. Dito puro automatic. Dalawa lang, sa atin puro manual. Kinakailangan practicein mo. Gayun din kapag alam mo kasama si Kristo, kung may pangarap ka, practicein mo. Kung nag-iisip ka pagkatapos ng Hong Kong, pupunta ako ng London. At di siyempre, mag-English nga. You know, everything that I have is made by God. God gave me these things because God loves me. Di ba magkapag-British? Di ba magpahalatang Pilipino? Everything that I have came from the Lord. Pilipino, mag-practice ka. Because the Lord is always with me. Bond. James. Open bond. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo kapangyarihan. Kapangyarihan. Sa English, Power. sa British, power. Power. Diba? Tingnan ko kumakanta ng El Shaddai. El Shaddai, British El Shaddai. Tayo, El Shaddai, El Shaddai. Uy, marami ko kwento. Nung nga-assign ako sa Singapore, may isang sister pinagbawalan ng kanyang employer. Sabi ng employer niya, kasi wala. Nung linggo ang gawain doon. Pinagalitan siya.
Don't go to church every Sunday, ha? Naku, nung punta niya, Brad, hindi na ako makakati ng prayer meeting kasi pinagbawalan ko yung employer ko. Ano gagawin ko? Basta, pag ganitong oras, mga 3:00, kumakanta na kami ng El Shaddai, kumanta ka ng El Shaddai kahit saan ka naroon. Ang ganiwa ni sister, ni Hugas, pagkatapos ng lunch, ligpit na, linis na, habang nagla-lunch siya, El Shaddai, 3:00 na pala, El Shaddai, El Shaddai, Hail Elyon. Sabi ng employer, hey. Sabi ng employer, hey, what are you doing? Sabi ng Pilipino, ma'am, because you did not allow me to go to church today, whether you like it or not, I will sing El Shaddai in the kitchen. Ang tapang ng Pilipino. Ang sabi ng employer, you're going, no, don't sing that song. No, keep quiet. Ito na. Balik sa nanonood ng TV employer siguro. Mamaya, biglang sumigaw, purihin ang... Hey, what happened? Sabi ng employer, what happened? Ma'am, you did not allow me to go to church today, so I will sing purihin here in the kitchen. Sabi ng employer, no. Next time, you go back to your church. Go sing there. O di pinayagan siya ng kanyang employer. May kapangyarihan ka, kapatid. Utakan lang yan. Amen. Pangalawa, binigyan ng kasama. Maganda to. Hindi tayo nag-iisa. Kahit naglalakad ka, may kausap ka, hindi ka nag-iisa. Diba? Naranasin maglakad mag-isa? Nagsasalita mag-isa? Nagsasalita ka mag-isa? Mga baliw talaga tayo. No, but we have God in us. Kasama natin ng Diyos. Tignan mo si Genesis. Nagmamadali ba kayo? Hindi. Ako nagmamadali ako. Genesis chapter 2 verse 18. Matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya hindi pwede mag-isa ang tao. Lalo kayo mga lalaki. Sa totoo lang. Nakita ng Lord, itong mga lalaki hindi pwede mag-isa. Kailangan may kasama. Ano ginawa sa amin? Pinatulog kami. Pinatulog ang lalaki, binawasan ng tadyang. Tingnan nyo, kami mga lalaki, kulang. Kulang kami sa tadyang. Ito may tinatawag na, may floating, mga lalaki mayroon tinatawag na floating rib. Nakalutang, walang dugtong dito. Nakalutang na tadyang. Yung nanditong tadyang, yun ang ginawang babae. Kayo, walang bawas. Kompleto kayo. Kami, wala nang ang buhok. Kulang pa tadyang. Hindi kulang-kulang. Totoo lang. Kaya kami, sa totoo lang, Brother Jeffrey, Brad, mas malakas ang mga babae kaysa lalaki. Kita naman dito, di ba? Mas marami kayo kaysa mga lalaki. Sabihin natin, physically malakas ang lalaki. Oo, let's say physically malakas ang lalaki. But, ayon sa statistics, mas marami nagsusuicide na lalaki. Ang babae kapag nasaktan yan, pupunta na yan, okay na ako. Ang lalaki, tapos na. Adios, patria adorada. Ganun Kasi yung mga lalaki, keep. Kayo, may outlet kayo iyak lang kayo, tapos na. Na-release na. Tapos yung utak nyo, grabe. Kami mga lalaki, may mga boxes ang aming utak. Yung box namin, may mga box na, ito, huwag mong papakilaman, ito. May mga box na hindi dapat pakilaman. Kasi yung mga, walang connect, iba-ibang box yan yung utak niyo mga babae, yung itong box na to, konektado rito, konektado ron. Tignan niyo pag namimili kayo. Kami mga lalaki, kung ano lang nakalista, yun lang ang bibilin. Wala na doon. Kayo mga babae, pag nag-shopping, hallelujah. Ito, meron ako, binili ko na to. Teka muna, kulang pa pala ako nito. May listahan ka na mayroon pang read between the lines. Na sobrang bili. Kaya pagdating yung budget mo, tapos na. Kasi may ibra kang nabili.
Ganyan ang isipan ng mga babae. Pero mas matalino. Kaya kayo nandito, mas malakas kayo. Amen. Huwag naman kayo magmalaki. Kailangan ng lalaki ng katuwang. Kayo rin kailangan yung katuwang eh. Wala man kayo na asawa, ang kasama nyo ay ang banal na spirito na bigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ecclesiastes chapter 4 verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Verse 10, kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Verse 12, kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Find your partner. Hanapin ang partner niyo. Yung katabi niyo, tingnan yung katabi niyo. Okay. Okay, sige, makinig mo na. Nagmamadali ka, wala pang +1, 1+1, wala pa. Okay. Nagmamadali ba sila? Nagmamadali sila. Okay, ganito yan. Listen, makinig kayo mga kasister. Sige, yaw-yaw eh. Sabi dito, kung nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa. Kung ikaw, nag-iisa, kaya mong magtagumpay laban sa isa. Sino yung kalaban mo nag-iisa? Yung demonyo. Si Satanas. Nag-iisa lang yan. Kahit nag-iisa ka, dahil nasa iyo si Kristo, kaya mong gapiin ang demonyo. Nag-iisa ka. Paano kung dalawa kayo? Prayer partner. Diba? May suntok na, may sipa pa. Diba? Maaring magtagumpay ang isa laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit ay di agad malalagot. Ang lubid na may 3 pilipit. Bakit? Ikaw at yung kapartner mo at si Kristo. 3. Kahit anong mangyari, hindi kayo mabubuwag. Dahil may nagdarasal kayo sa isa, hindi kayo matitinag, hindi kayo mapapabay, hindi ka babagsak. Dahil may kasama ka, ang partner mo at si Kristo. Amen. O dahil may kasama ka, anong gagawin? Magtulungan. Amen. Huwag magsiraan. Magpanalanginan. Amen. O may partner ka dito sa prayer meeting, Thursday group. Oy, partner tayo ah. Prayer partner kayo. Ipagdarasal mo, nawa magkatrabaho na si Sister Rose. Diba? Yung mga wala pa, yan, si Sister Rose, nag-iisang flutter. Flutter lang kasi isa lang eh. Pag dumami yan, flutters. Pagbibigay ng lakas, loob. Encourage mo siya. Tulad si Sister, nagpasalamat sa Panginoon dahil naligtas yung kanyang, dahil dumaan ng bagyo. Tayo naman, kaya niyan. Ay, hindi. Lapitan mo siya, Sister, ano ba nangyari? Pagdasal natin yan na makarecover kayo. Amen. Ay, hindi. Yung kanya-kanya tayo, ang kanya-kanyang dasal, bahala kayo sa buhay nyo. Walang ganun. Pag magkakapatid, tulong-tulong tayo. Yun ang pagiging, hindi tayo mag-iisa. Binigyan tayo ng kasama ng Panginoon. Amen. Nariyan pa ba kayo? Amen. And finally, tayo na kayo. Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niyang pinagpala. Finally, Ako tayo'y may bagong buhay. finally, Ako ngayon ay pinagpala. finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sigaw! Yes! Finally, Buhay ko ngayon siksik-lik-lik ang biyaya. Pag may pagsubok man ay hindi alintana. Ako
ng pag-asa at pag-alasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Sing! Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Sigaw! Yes! Finally, finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay finally, yes! Finally, finally, sigaw! Yes! Finally, isa pa! Finally, yes! Finally! Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hindi ka padadala ng Panginoon sa Hong Kong na nag-iisa. Hindi ka padadala ng Hong Kong na walang kapangyarihan. May kapangyarihan ka. And finally, hindi ka padadala ng Hong Kong ng kulang. Kulang, nakatingin sa ulo ko. Ganun. Wala nga akong buhok, pero meron akong Diyos. Wala kang asawa, pero meron kang Diyos. Diba? Wala nga yung pamilya mo, pero meron kang Diyos. Maaring byuda ka, pero meron kang Diyos. Yun ang mahalaga doon, mga kapatid. Bibigyan ka ng lahat ng iyong pangangailangan. Mark chapter 6, verses 8 to 10. Ang sabi doon, at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag din kayong magdadala ng pagkain, bag o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bisan. Sinabi pa rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bayan, manatili kayo ron hanggang sa inyong pag-alis sa bayang yun. Alam mo yung tradisyon ng mga Hudyo, bakit pinapagpag? Kung minsan tayo, hindi ako tinanggap doon sa papagpagin. Hindi naman tayo Hudyo. Mga Hudyo lang ang gumagawa noon. Kasi sila, noong unang panahon, kapag sinakop sila ng ibang bayan, at nanalo sila, pag doon, kinukuha nila yung kayamanan, pag hindi sila naniniwala kay El Shaddai, nagpapagpag sila. Pero sa panahon ni Jesus, sabi niya, ipagpag nyo kasi pinapakita sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo naman yun. Tayo, ang ating mensahe, hindi pagpapagpag ng ano. Sa atin, nagpapagpag lang tayo pag galing sa patay, di ba? Hindi magpapagpag. Kasi iwan natin isama yung dumi. Hindi yun. Pero, ang sabi doon, hindi sila nagdadala para sa Diyos sila umasa. Di ba naman? Dumating kay rito, walang-wala. Pero ngayon, meron na. Yun, nakangiti na sila. Dumating naman kay rito, walang trabaho, hantay-hantay. Meron na kayo ngayon, meron. Di ba? Dati nun, hindi makapagbigay sa misa. Ang dala mo, peso. Ano kayo per peso? Ngayon, hindi na peso ang nilalagay nyo. Di ba? Pag natuwa pa kayo, baka US dollar pa, ilaglag nyo, di ba? Meron na, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Huwag tayong mangangamba, mga kapatid, dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 19, and my God shall supply all my needs. Mayaman ang Diyos. Mayaman ang tatay mo. Amen. Si El Shaddai. So bakit ka pa mangungutang? Lord, ang tagal ng tulong mo, tulungan na kita. Utang muna ako sa Bombay. Ano ka ba naman? Ikaw ang may kailangan sa Diyos, tutulungan mo ang Diyos. Ang tagal, Lord eh. Akin, sina, mag-ano na, wala pa. Ay, hindi, kapatid. Kung hindi ngayon, Paano? Naparas. maghintay ka lang. Diba?
Romans 11:29. Mandaan niyo ito. Dahil tinawag ka ng Diyos, hindi binabawi yan. Romans 11:29 says, "For God's gift and His call are irrevocable." Narinig yun? Ang regalo sa inyo ng Diyos at ang panawagan sa inyo ng Diyos, irrevocable. Hindi pwedeng at hindi niya babawiin. Kahit umalis ka sa gawain ni El Shaddai, maniwala ka, hahabul-habulin ka ng Diyos. Saan ka pupunta? Central na naman. Oh, hindi na ako active sa El Shaddai. At least sa kaibang, hindi, sasabihin pa natin kung minsan nakakalungkot, Brad, hindi ka na nag-El Shaddai, backslide ka na. Sabi nino. Kung member ng Maria naman yan, hindi naman siya backslide pag ganun. Nagsisimba naman siya, wag natin sabihin backslide. Ang backslide, ganito. Galit ka doon sa ka-prayer partner mo. Galit ka sa kagrupo mo, sa Thursday group. Galit ka sa simbahan. Galit ka sa yun ang backslide. Ayaw mo na magpakita eh. Pero kung hindi ka maumati sa gawain ng El Shaddai, but nagsisimba ka, hindi backslide yun. Nasa loob ka pa rin. Dahil panawagan sa ng Diyos, hindi mababago yun, kapatid. When God called you, hindi siya nagkamali. When God chose you to be here in Hong Kong, He did not commit a mistake. Ay, nagkamali ang Diyos, ba't pinadala yung preacher na yun? Bakit naman yung pinadala nyo? Mali. Hindi nagkakamali ang Diyos, tandaan nyo. Kahit hindi kayo natuwa sa sinabi, hindi kayo nasiyahan sa... Hindi nagkakamali ang Diyos, tandaan mo. Amen. Kung hindi man kayo magkasundo magkapatid, sabi, nagkamali ata, binigay sa akin ng Lord itong kasama ko sa plot. Hindi nagkakamali ang Diyos, tandaan nyo. Inilalagay tayo sa certain purpose ng ating Panginoon. Sabagat hindi nagbabagong isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at panawagan. Yung regalong yan, kapatid, na para sa iyo, hindi mababago yan. Para sa iyo talaga yan. Alam mo, nung Old Testament, kasi tayo, nasanay tayo, and they will claim. Sabi yun, i-claim mo yung blessing ng Lord. Sa Old Testament, iba yung, hindi sinasabing you claim it. Ang sinasabi, you possess the land. I-possess, hawakan mo. Kapatid, pag may blessing sa iyo ng Diyos, wag mo lang i-claim, hawakan mo na. Hindi na mawawala sa iyo yan. Kahit makipag-agawan pa sa yung demonyo, hindi mawawala sa iyo yan kasi sa iyo yan talaga. Kasi tinawag ka at hinirang ng Panginoon. Lagyan natin kamay natin sa patang ating puso. Close our eyes. Ikaw ito eh. Ikaw ang tinutukoy ng awiting ito eh. Maghihirap ako pagsubok ang dumarating sa'yo. Problema ba ito? O pag-ibig na bigo ang
sa Kanya habang panahon. Tinawag ka na upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iningatan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iningatan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iningatan. Patuloy niyong kamay sa inyong ulo. Now, pagkatapos nito, hindi ko alam kung saan na kayo pupunta. Baka pupunta kayo sa Central, sa Wanchay, North Point, kung saan kayo pupunta. Tandaan niyo, may mission po kayo mga kapatid. Our mission is to bring people to God. Pag nakita mo yung isang Pilipino dyan, ano bang ginagawa pag Huwebes? Isama mo rito sa St. Joseph. Ito ang mission nating lahat. Dalhin natin sila sa paanan ng Diyos. Ito ang mission. Huwag nating isipin yung problema, baka hindi sumama. Hindi. Pag nagsalita ka at nakita sa iyo ang presensya ng Diyos, maniwala ka, sasama yan sa susunod na Huwebes. Sabihin mo ngayon, Amang El Shaddai, salamat po sa iyong pagtitiwala. Ngayon, narinig ko na ako'y pinili mo upang sa gayon humayo at ipahayag ang iyong kabutihan sa lahat ng tao, sa kapwa ko Pilipino, upang dumating man ang pagsubok, alam nila merong Diyos na handang tumulong. Panginoong Hesus, alay ko sa iyo ang aking puso, isip, at kaluluwa. Ang aking buong pagkatao ay para sa iyo lamang. Nananalig po ako. Walang mahirap sa inyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ano man ang aking planuhin at ito'y kalooban mo, darating ito sa aking buhay. Heavenly Father, habang nakapatong kalang kamay sa kanilang ulo, Father, may we declare, O God, sa kanilang buhay. We declare healing kung ano man ay minaramdaman siyang katawan na hindi maganda. We declare healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kung may inaalipin mo siya ng galit at puot, pinalalaya namin ito sa kanyang buhay. Inaalisa namin ang karapatan, ang kapangyarihan, ang anumang gawa ng kadiliman na nagbibigay ng kahirapan sa aming buhay, Panginoon. We set free our brothers and sisters sa kahirapan, sapagkat alam namin habang sila nandito sa Hong Kong, palalaguin, pasasaganain mo po sila, Panginoon, sa bansang ito. And Lord, we rebuke, pinawawalang bisa namin anumang gawa ng kadiliman na nagdadala ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. And right now, maging ang aking kapatid na nanonood ngayon sa videong ito, gaano mang kahirap ang sitwasyon ng iyong buhay, apektado ka man ng bagyo, bibigyan ka ng lakas ng Diyos para kay magtagumpay. Maaring hindi ikaw ang may sakit, ang nanay, ang tatay mo, ang lolo mo may karamdaman. Subalit nais mo sa pagalingin. Naniniwala ko sa sandaling ito, you will receive power at bibigyan ka ng kapangyarihan upang lahat ng mapatungan ng ikamay ay pagalingin ng Diyos. Dahil ikaw ay linoob ng Diyos na ikay makapanood ng bidyong ito. And we thank you, Lord God, for this privilege. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Okay, baba natin kamay. Find your partner. Find your partner. Find your partner. Partner. Okay. Sabi mo sa katabi mo, partner mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. 1 plus 1. Pinili ka ng Diyos. Ano ba yun? Pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Okay. Pag 1 plus 1, ilan? 3. 3. Pag 3 plus 3? 7. 7. Pag 7 plus 7? 15. Okay. Ang unang sasabihin mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Okay. Pag ganyan si pangalawa, sasabihin mo, huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-alala. 1 plus 1? Pinili ka ng Diyos.
3 plus 3. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo yung pag-aalala, nakakakalbo yun. Okay. Uling-uling, sasabihin mo sa kanya, pinili ka ng Diyos, huwag ka na mag-alala. Ha? Answered prayer ka na. Answer prayer ka na. Okay. 1 plus 1. Pinili ka ng Diyos. 3 plus 3. Huwag ka nang mag-alala. 7 plus 7. Answer prayer ka na. Amen. Amen. God bless you. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. See you next Thursday. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon, ang mahina ay lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina ay lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos,
Aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat Sa Diyos, sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.